Covers natin. Ayan. So, by the way, thank you so much po, Coach Marlene. Ayan, sa pag-intro sa akin. Happy level up sa'yo. I am Ralph Lawrence Angeles. Okay, ako po, okay, yung magiging trainer, okay, ninyo for today. So, our topic for today is about rebuttals and, okay, objections. Okay, so kung naririnig mo po ako, patype naman po ako ng abundance. Ayun. So, ayun po, pag-uusapan natin dito, how are you going to defend yourself? Paano nyo, i-handle okay, yung mga objections and rebuttals, especially po sa mga kabamating abroad, okay, na ginagawa na po yung negosyong to. Okay, so para at least, di ba, once na ma-encounter nyo po yung mga common, okay, ibig sabihin yung mga kadalasan po na tinatanong ng mga clients and prospects natin. Okay, ito po pangkalahatan po ito ha. If OFW ka, if hover ka, pwede po ito sa inyo. Okay? So, allow me to share my screen with you. Okay, magpapakilala lang po muna ako sa inyo. I am Coach Ralph Lawrence Angeles. And tama po yung sinabi ni Coach Marlene, and I became part of the Technocrat Top 30. Okay, so right now, let's talk about the rebuttals and objections. Okay, so kung nakikita nyo po yung slides ko, ayan, patype po ako ng 1. Top 1. 1. Yan. Alright. So ngayon, okay, pag-usapan po natin yung rebuttals and objections. Paano nyo siya ma-handle? Okay, paano ka namin matutulungan? And once ma-encounter mo to, okay, paano ka, okay, sasagot sa mga objections and paano ka magre-rebut? Okay, so right now po, start na po tayo. Next slide. Ayan, so I have 4 tips okay, before answering your prospects or clients. Meron po tayong 4 na tips. Okay, meron po akong 4 na tips para okay, tandaan mo before okay, mag-answer ka to your prospects or clients. Okay? So number 1, listen and smile. Okay? So pakinggan mo muna yung concern niya. Siyempre, smile ka din para hindi halatang kinakabahan ka. Okay? Para at least makita niyang confident kang matulungan siya. Okay? So again, listen. Pakinggan mo po kung ano yung mga concern ng tao. Okay, pakinggan mo muna. Bawal ka pong magsalita, pakinggan mo muna. Because here in our business, you are here para solusyonan kung ano yung mga problema niya. Okay, para i-address kung ano yung mga concern niya. Okay? And smile. Okay? Na nag-a-agree ka sa kanya, smile ka lang. Okay, na nakikinig ka sa kanya para po maramdaman ng tao. Okay, maramdaman ng tao na ikaw concerned po sa kanya. Okay ba yan? Alright. Number 2, just agree. Okay, agree ka lang po sa kung ano mga concern niya. Ano yung mga questions niya, mag-agree ka lang. Okay? Opo. For example, ganito. Yes po, naiintindihan kita. Mga ganyang bagay. Okay, agree ka lang po sa kanya. Ha? So, wag ka naman gumagay ng ganyan kasi hindi ka naman yung aso sa hindi ka naman yung aso sa sa sasakyan. Okay, just agree ka lang. Okay, at number 3, feel, felt, and found. Ano ibig sabihin? No? Dito na papasok yung listen and just agree. Dapat ramdam mo yung mga sinasabi niya para maramdaman din niya okay, yung magiging concern mo. At syempre, doon natin hahanapin kung ano nga ba yung magiging concern niya. At ano nga ba yung mga concern niya. Nakakasunod po ba? Patype naman po ako na number 3. Okay, top 3. Para makikita natin kung nakakasabay ang lahat. Yan. 2-3, sabi ni Margie. 2-3. Ayan, tapos, and lastly po, you need to share your experience. Okay? So kapag nakinig ka na, smile ka sa kanya, nag-agree ka, okay, niramdam mo, feel, felt, found, and you need to share your experience at the end. Okay, para at least makarelate po si clients and prospects sa'yo. Okay? So number 1, anong gagawin? You need to listen, and syempre, smile ka to show confidence na kaya mong, okay, tulungan at sagutin yung mga concern ni client. Number 2, just agree. Okay, don't disagree po dun sa mga nakakausap mo para hindi po kayo mag-away. Okay? Wag mag-disagree dun sa mga kinakausap para hindi po magkaroon ng mahabang usapan at the same time magkaroon po ng objection.
Okay? Just agree. Yes po. Kasi po, syempre, sa kanyang concern yun. Hindi mo naman concern yun. Okay? Feel, felt, and found. Okay? Pakiramdaman mo yung tao. Paramdam mo sa kanya na you are concerned, na nakikinig ka, na willing kang tulungan siya. Syempre, share experience. I-share mo yung experience mo sa kanya. So later on, makikita niyo po yon. Okay? So start na tayo. Ha? So these are the common objections and rebatas na kadalasan po, okay, na makikita ninyo. Alright, at syempre ma-encounter nyo once po magkaroon po kayo ng prospecting and invitations. Okay, during presentations din po. So number one, common and then ang mga common po is wala akong pera. Paano pag sinabi sa ni client, wala akong pera? Ito ha, lang to ha, disclaimer, ito po yung sinasagot ko. Okay, sinasagot ko po ito sa mga nakakausap ko. So pwede nyo pong gayahin, okay, at pwede din hindi. Nakadepende po yun sa inyo. Okay, pero since na ako yung trainer, maganda po na masundan nyo po ito. Okay, so wala akong pera. Ano ba yung answer? Alam mo, sa totoo lang, di ba? Nakinig ka. Okay? Naiintindihan ko yung situation mo, kabayan. Okay? So, just agree. Tama? Alam sa totoo lang, naiintindihan ko situation mo, kabayan. Feel, felt, and found. Kasi katulad mo, nung una kong nakita ko tong business, ganyan na ganyan din situation ko, at ganyan din yung sinabi ko na wala akong pera. Your experience na. Ay, bibigay ka yan. Bibigay mo na. Kaya lang, na-realize ko, yung titignan ko kung ano ang status ko ngayon at wala akong gagawin ng paraan at wala akong gagawin na bago sa buhay ko, walang mangyayari sa akin. Kaya talagang nilakasan ko loob ko at naniwala ako sa sarili ko na kaya ko makapagsimula kasi hindi naman pera lang ang puhunan dito, kundi lakas ng loob at tiwala sa sarili. O yan. So, di ba, nakinig ka na sa kanya, nag-agree ka na sa kanya, dapat nakasmile ka. Okay? Siyempre, feel, felt, and found and share your experience. Kasi, kabayan, kapag malakas ang loob mo at naniniwala tayo sa sarili natin, kahit wala tayong pera, sa ngayon, magagawa natin ng paraan. Kasi 'di ba kapag ang isang bagay gusto maraming paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Okay? So yun po yung isa sa mga sinasagot ko dito pag walang pera si prospects or si clients. So just share your experience. Okay? Makinig ka lang po sa kanya. Eh syempre, bigyan mo po siya ng solusyon. Okay? So nagkakaintindihan po ba tayo dito? Alright. So next one, ayan. Di ba? So, kung napansin nyo, anong po yung listen? Nakinig ka. Smile. Just agree. Di ba? Feel, felt, and found. And syempre, share your experience. So, next. Ayan. So, alam ko na yan. Ayan. Yan pa yung isa sa mga tawag doon ma-encounter ko po dito. Kasi so wala akong pera, alam ko na yan. O, ngayon, just, pwede ka pa magtanong sa kanya. Okay? Pwede ka magtanong sa kanya muna. Ano po ba alam mo dito, kabayan? Yan, tanong mo. Tapos magre-reply yan. Ganito yan. Ganyan yan. Ganito yan. So, ngayon, kapag narinig mo na yung alam niya, answer ka. Alam mo po ba, kabayan, naiintindihan po kita? O, listen. Okay, smile. Okay, ano pa, agree. Alam mo ba, kabayan, naiintindihan po kita kasi ganyan din naman po ako noon. O, di ba? Share experience. Sabi ko, alam ko na yung mga ganito base sa mga naririnig ko lang sa labas. Pero ibang-iba pala kung ano talagang ginagawa dito. Lalo na yung bagong sistema na ginawa para sa mga OFW na katulad natin, okay, na matutulungan at magawa to part-time. Ano ibig sabihin nun? Di ba nakita nyo po? Una, you listen, you smile, you agree, feel, felt, and found. Pinaramdam mo na you are concerned. Alam ko na yung kabay, naiintindihan po kita kasi ganyan din po ako noon. Sabi ko, alam ko na yung mga ganito base sa mga naririnig ko sa labas. Pero ibang-iba pala talaga, okay, sa anong ginagawa ngayon. Di ba? Tapos ano pa? Kasi kabayan, nung binigyan ko ng chance yung sarili ko na maintindihan muna at maitama ang mga alam ko kung kukuno na naririnig ko sa labas, doon ko mas naunawaan at nung naintindihan ko, nagbago lahat ng alam ko about dito kaya ginawa ko to ngayon. Di ba? So, ganun po yun kabilis. Okay? So, anong gagawin mo lang? Makikinig ka lang naman. Okay? Ano pa? Smile ka lang naman. Mag-a-agree ka lang naman. Okay? Tapos, syempre, magbibigay ka ng experience mo at the same time, bigay ka din ng konting solution sa kanya. Okay? Patype naman po ako ng agree. Okay? Kung nakakasabay ka. Yan. Yun. Shout out sa 21,000 and counting participants. So, next. Ano pa?
pag-iisipan ko muna. Oh, for sure, kahit ikaw nanonood right now. 'Di ba? Sinabi mo dito sa coach mo, pag-iisipan ko muna. It's very normal kasi nga sabi ko nga, common po ito. Okay, mga common rebuttals and objections. So, pwede ka ulit mag-question sa kanya. Ano po ba pag-iisipan mo? Oh, ano pa? Ano pa yung mga pwede mong questions? May mga hindi ka po ba nagustuhan? May mga hindi ka po ba naintindihan? Oh, about po ba yan sa pera o sa sistema natin? Oh, tapos sabihin mo sa kanya, pwede mo po ba sabihin sa akin para matulungan kita mag-isip at para ma-action natin agad yan? So, yun yung mga pwede mong questions sa kanya. Tapos, excuse me, kapag nagbigay na po siya, akin ang answer niya, kasi ano, ganito, ganyan, wala akong pera, ganito, ganyan, kasi wala akong oras, ganito, ganyan. Ito yung pwede maging answer dito. Sinasabi ko sa kanila, alam mo kabayan, naiintindihan po kita. Di ba? Pag pamilyar, same lang din naman sa mga nauna kong sinabi. Tama? Feel, felt, found, agree, makinig, and syempre share experience. Alam mo kabayan, naiintindihan po kita kasi ganyan din naman po ako noon. Sabi ko, pag-iisipan ko muna kasi ayaw ko din naman na maging padalos-dalos. Agree, nag-agree tayo dyan ha. Kasi ganyan ka din nung nag-umpisa. Pero kabayan, sabi ko sa sarili ko, kung pag-iisipan ko ng matagal, kailan pa magbabago ang buhay ko? Ilang taon na rin ako dito sa ibang bansa, pero wala naman nangyari sa buhay ko. Nagbibigay ka na ng experience mo sa kanya. Okay? Na dati, hindi ko naman pinag-isipan na matagal kung tutuloy ba ako mag-abroad o hindi. Kaya kung dito lang naman magbabago ang buhay ko, hindi ko napapatagilin na pag-isipan pa. O, di ba? So, magbibigay ka ng experience sa kanya para at least makarelate siya nga. Pinag-isipan niya pero tinuloy niya pa rin. What more pa kaya ako? O, ngayon, anong gagawin mo? Syempre, para hindi ka magbukang pushy. Okay? Magbukang pushy na talagang pinapa-join mo siya kasi ang pinaka-main goal natin dito is sumali siya at matulungan natin siya at ma-enlighten natin siya regards about this business. Pero alam mo kabayan, dito naman is hindi naman kami namimili. Pwede mo pong pag-isipan pero mas maganda isa o dalawang araw o matagal na po yung tatlo. Kasi alam ko marami din talaga ang gusto magbago ang buhay dito pero I will give you a time to think. O, di ba? So at least binibigyan mo ng chance yung taong mag-isip para at least pag-iisipan niya, ay siya nga, nag-isip. Diba? Nag-isip pa, pero ginawa pa rin, ako pa kaya. Tama? So, ngayon, yun po yung gagawin ninyo. Again, just listen and smile. Okay? Next. Yan. Okay? So, napansin niyo po ba yung mga slides natin dito? You listen, smile, nag-agree ka, feel, felt, and found, and syempre share experience. Tapos, ano, nagbigay ka ng solusyon po doon sa tao. Okay? Next. Yan, wala akong time. Ito po, karamihan po na may encounter nyo dito aside po doon sa mga nauna, wala akong time. Di ba? So kung nag-agree ka, sinabi mo din to sa coach mo, sa admin mo, patype naman po ako ng 31. Okay, patype po ako ng 31. Yan. So ano naman ngayon pwedeng maging answer mo dito? Okay? Alam mo kabayan, naiintindihan po kita kasi ganyan din naman po ako noon. Di ba? So kung OFW na pwede mo 'tong sabihin kasi ganyan ka din naman talaga. Tama? Sabi ko, wala akong time lalo na OFW ako at marami akong ginagawa. Pero kabayan, napakaganda ng sistema natin ngayon kasi talagang ginawa ito para sa mga busy na tao katulad nating dalawa. Alam mo ba na may mga assistant admin ako na tumutulong sa akin dito at sila yung gumagawa ng negosyo ko kapag hindi ako available at ang bagong sistema na ginawa para kahit part-time ko lang tong business ko ay gumagalaw pa rin. Pero kabayan, don't get me wrong, may gagawin pa rin tayo dito. Okay? So yun po yung mga pwede mong sabihin sa kanya. Feel, felt, found, just agree, magbigay ka ng solusyon, and experience mo. Alam mo kabayan, naiintindihan po kita kasi ganyan din naman po ako noon. Sabi ko, wala akong time, lalo na OFW ako at marami akong ginagawa. Pero kabayan, napakaganda ng sinistema ngayon kasi talagang ginawa ito para sa mga busy na katulad sa ating dalawa. Di ba? So at least nakaka-relate siya. You're putting, okay, your feet sa your foot, okay, sa shoes niya. Okay, para at least mas ma-feel mo siya. Okay? Tapos ano pa, don't get me wrong, syempre kakabig ka kasi iisipin nun, wala siyang gagawin.
Okay, don't get me wrong po, may gagawin pa rin naman po tayo dito. Kasi may ginagawa ka naman talaga. Tama? Ibig sabihin lang, may taong tutuloy sa'yo dito at kahit busy ka, pwede mo itong gawin dahil may assistant admin tayo dito at Facebook advertisement at recorded video training. Diba? Yun lang din naman po talagang ginagawa natin dito. Tama? So yun yung pwede mo sabihin sa kanya. Okay, just be honest. Okay, hindi mo kailangan magsinungaling. Kasi kung ano yung naramdaman mo, ano yung nangyari sa'yo nung una mo puntong makita, yun po yung i-share mo sa kanya para po makarelate siya. Okay, next. Oh, yan. Itatanong ko muna sa asawa ko. 'Di ba? For sure, minsan, sinabi mo din sa coach mo, itatanong mo sa asawa mo, o kung sino man dito, okay, na nagkakaroon po ng mga prospects or clients, yan po yung mga kadalasan. O ngayon, tatanungin mo siya, ano po ba yung tatanong mo sa asawa mo? Dalawang bagay lang yan. 'Di ba? Sa kanya po ba manggagaling yung pera o sa'yo? Yan. Sa'yo po ba manggagaling desisyon o sa kanya? Pag sumagot sa sa asawa, tawag doon, pag hindi po ba siya mag-agree, 'di ba? Ano po yung magiging decision mo? Yan pa, ano pa yung mga pwede mo maging answer? Alam mo, kabayan, naiintindihan po kita. O, 'di ba? Makikinig ka muna, agree. Kasi ganyan din naman po ako noon. Para paulit-ulit lang naman si Coach Ralph. Yes po, paulit-ulit lang naman. Okay? Para po mas ma-feel nung kausap mo na you are, okay, ally. Okay? Dapat kakampi mo siya. Okay? Hindi ka po dapat magdi-disagree sa kanya. Sabi ko, itatanong ko muna sa asawa ko kasi syempre kailangan din naman niya malaman at ayaw ko naman na itago sa kanya. Oh, yan. So, pwede mo po yun gawin. Ngayon, syempre, alam ko naman na kapag sinabi ko to sa asawa ko, it's either pumayag or hindi. Pero kadalasan ay ang magiging reaction niya ay mag-aayaw talaga. Okay, kaya nga lang kabayan, nakita ko na ako yung nakakita ng opportunity na to at ako din yung nahihirapan na magtrabaho dito sa ibang bansa. Hindi naman ang asawa ko. At lalo na ako ang mas nakakaintindi ng business, kaya sabi ko, susundin ko muna sarili ko kasi gusto ko na magbago ang buhay ko at magkaroon ng time and financial freedom, which is hindi naman maibibigay ng asawa. Okay, so ito po yung mga pwede niyong maibigay sa kanya. Okay, doon kay client. Again, felt found, just smile, listen, agree ka sa kanya, share experience, and share solution. Okay? So, nakakasunod po ba? Ayan, pa-type naman po ako ng one ulit. Kung nakakasunod. Yun. Okay, so ito po yung mga pwede nyo ha, especially po sa mga kababating abroad. Ito po, ha, ginawa ko po ito para sa inyo, mga OFWs, para at least once po, okay, mag-recommend po kayo ng mga tao, okay, sa mga admins ninyo, or mag-Facebook advertisement po kayo, may magtanong po sa inyo nito, meron po kayong guidance. Okay, next. Next. Next po. Yan, baka scam yan. Okay, so ito din yung mga ito din yung mga usually sinasabi. Tama, tinatanong, baka scam yan, baka maloko lang ako dyan, huwag ka na dyan. O, ngayon, tatanungin mo siya, ano po bang alam mo sa scam? Baka kasi, iba't iba, marami pong definition ng scam. Yung iba, sumali sa iba, tapos hindi kumita, feeling na scam. Yung iba naman, na-scam talaga. Diba? Nawala yung pera. Yung iba naman, nag-invest, hindi ginawa yung best, hindi kumita, feeling na scam. Yan, marami po ang mga, okay, alright, marami po ang mga definition ng scam. Depende po sa experience nila. Na-scam ka na po ba? Yan, tanungin mo, may experience ka na po ba? Ayan, so yan yung mga pwede mo maitanong. So, ngayon, ano yung answer mo? Alam mo kabayan, naiintindihan po kita kasi ganyan din naman po ako noon. 'Di ba? Sabi ko, baka scam yan. So at least, again, nakikita niyo po ba yung pattern? 'Di ba? Ano yung pattern? You agree? Tama? Listen, ano pa, smile, feel, felt, found. 'Di ba? Sa una pa lang, alam mo kabayan, naiintindihan po kita kasi ganyan din naman po ako noon eh. Sabi ko, scam yan, baka scam yan. Tama. Pero, nung naunawaan ko tong business, nakita ko na napakaganda pala talaga. Magbibigay ka na ng experience kasi kabayan, for the past 18 years po ng company natin, hindi na po mabilang ang mga kataong natulungan nito na talagang guminhawa ang buhay at mga OFW. Okay? Na kumita kahit part-time nila tong ginagawa.
O, di ba? Tapos at kabayan, may mga patuloy din tayo na legal, ethical at moral ang ating negosyo dahil sa Security and Exchange Commission. Pwede nyo na pong i-share yan, yung mga legalities natin, BIR at BFAD. Okay, and sa pag-umpisa mo, value for money ang return of investment mo. And kahit nag-uumpisa ka pa lang, sobrang panalo ka na dahil sa bagong sistema at mga benefits na makukuha ko. Diba? So yun yung mga pwede mo maibigay sa kanila. Okay? So yun po yung gagawin natin dito. Okay? So just share your experience, okay? Credibility ng company natin kapag may nagtanong po sa iyo, baka scam yan. Okay? Sabihin mo din sa kanya, hindi din po ako magpapaloko dito. Okay? Kasi pera din po yung pinag-uusapan natin dito. And ako po yung pinakaunang magpapascam kung hindi po totoo yung negosyo natin. Yun yung mga sabihin mo. Pwedeng maging seryoso ka or pwedeng maging masaya ka lang. Okay? Pwede mo siyang biruin. Okay? Kung scammer yan, hindi sana ako nagpapakita ng mukha sa'yo. Tama? Kung scammer yan, hindi sana magpapakita itong pogi. Di ba? Sa'yo. Pwede mo akong screenshot, pwede mo itong mas post sa Facebook kung scam po ako. Tama? So, pwede po yan. Okay? Mag-give ka ng joke sa kanya para at least gumaan yung paligid ninyo. Next. Yan. So, again, ito tips, listen and smile, just agree, feel, felt, and found, share experience, and share also your solutions. Next. Yan. Ito naman kapag nagre-recommend ka. Ito yung mga kadalasan, kumita ka na ba dyan? Yan yung mga tanong, di ba? So, ngayon, just be honest. Hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan sabihin na mayaman ka na dito. Di ba? Na 1 milyon na yung kinita mo. Okay, just be honest. Alam mo, kabayan, sa totoo lang, para at least ma-feel niya na this is a business na may process po talaga na kailangan, i-work out. Ngayon, ang sasabihin mo, alam mo kabayan, sa totoo lang, nag-uumpisa pa lang ako dito at wina-workout pa namin ang income ko. Kaya as of now, hindi pa ako kumikita ng malaki. Pero napakarami na sa akin nagbago. Kasi dalawang bagay yan, kabayan. Okay? Lalong-lalo na kung nanonood ka right now dito, dalawang bagay yan. Dalawa po ang resulta. It's either monetary, pag sinabing monetary, pera, and syempre yung growth and development mo. Okay? So pwede mo po yung maipabida sa kanya. Kumikita po, ano sabi dito, alam mo kabayan, sa totoo lang, uumpisa pa lang po ako dito at wina-workout pa namin ang income ko. Kaya as of now, hindi pa ako kumikita ng malaki. Pero, napakarami na sa akin nagbago. Una, na-develop ang communication skills ko. Diba? Kasi hindi mo naman siya makakausap. Kung hindi naman na-develop yung communication skills mo. Mas nagkaroon ako ng knowledge about sa financial. Natuto ka regards about finances. Lalo na sa paghawak nito, nagkaroon din ako ng growth and development dahil sa mga trainees at mas lalo lumawak ang pag-intindi ko sa ganitong opportunity. In short, naging open-minded ka. So, pwede mo po yun maibigay sa kanya kasi, di ba, yun yung ilo-look forward ng prospects and clients mo. Ay, wow! Dito pala, di ba, hindi lang pala ako kita, kundi magkakaroon din pala ako ng development. Magkakaroon pala ako ng growth. Yung communication skills ko pala, kung mahihain ako, pwede pala akong ma-develop yung confidence ko. Tama? At alam ko kahit hindi pa or konti pa lang ang kinikita ko, alam ko na darating ang oras na lalaki din ang income ko dito dahil nagkakaroon ako ng pagbabago sa sarili ko. 'Di ba? Ang resulta to. Tama? Yung pagbabago sa sarili, resulta din naman. So that is beyond the money na makukuha mo po. Okay? Next. Yan. So ito, sasali ako kapag mayaman ka na. Di ba? Yan yung mga kadalasan kapag nagre-recommend ka. Sabi sa'yo ng kaibigan mo, sali ako friend kapag mayaman ka na, balikan mo na lang ako kapag milyonaryo ka na. Di ba? So, pa-agree naman. Pa-type naman po ako ng 31 kung na-experience mo na to. Di ba? Kung may experience mo pa lang to. Kasi, syempre kadalasan, si Marlene na-experience na, 32 daw si Jo Marie. Diba? Na-experience. Sasali ako kapag mayaman ka na. Ano yung mga pwede mong sabihin sa kanya? Smile ka lang. Chill ka lang. Huwag mo nga awayin. Okay? Kasi magiging mayaman ka din naman talaga. Okay? Kaya nga lang, nag-uumpisa ka pa lang. Alam mo kabayan, maganda sumabay ka na sa akin ngayon habang nag-uumpisa pa lang ako. Dahil ganito na agad ang growth and development ko dito at alam ko, once itinuloy-tuloy ko to, katulad ng pagiging OFW ko, akala ko na may mangyayari maganda sa akin dito, dito nakikita ko na talagang magbabago buhay ko kaya maganda sabay ka na para sabay na natin makuha ang mga pangarap natin sa buhay
para hindi lang ako ang umangat, kundi marami tayong mga OFW ang matulungan katulad nating dalawa. O, di ba? Napakaganda. So at least mapipil niya, ay wow, kasama pala ako sa gustong magbago ang buhay. Tama? Kasama pala ako. Okay, kaya kasama pala si client, papipili niya kasama pala ako na gusto mapabago ang buhay. Hindi lang pala selfish to. Tama? Siyempre, kaibigan mo yung pwede mong mai-recommend. Tama po ba? Or kakilala mo, katrabaho mo, kung sino man. So, ngayon, okay, papil mo sa kanya na he or she is belong sa mga gustong magbago ang buhay, especially po sa plano po, okay, ng community natin. Okay? So, yun po yung mga pwede mong ma-share sa kanya. Again, uulitin ko yung tips. Number 1, just listen and smile. No need po to disagree. Para hindi po kayo magkaroon ng mga objections. Okay? Tapos para hindi din kayo magkaroon ng disagreement or misunderstanding na dalawa. And just agree. O, ka lang ng oo sa kanya. Opo, naiintindihan kita. Yes, yan, ganyan ka lang kasi situations niya yan eh. Iba naman yung situation mo. Tama, nung nag-umpisa ka, ganun ka din naman. 'Di ba? Tapos, feel, felt, and found. Paramdam mo na concern ka. Paramdam mo na kaya mong matulungan si prospects and si client. Okay, wag mong pagpapamukhang masama siya kasi wala naman siyang kasalanan. Kasi ikaw, tagal-tagal mo na dyan. Wala ka pang ginagawang ganito, ganyan. Kasi ikaw, 15 years ka na dyan. Tingnan mo. Tama, walang ganon. Hindi pwedeng ganon. Dapat iparamdam mo sa kanya na you are concerned. Okay, hindi pwedeng isisisi mo sa kanya, tingnan mo, tagal mo na dyan, tapos ilang beses mo na pinag-iisipan, wala pa rin nangyari sa hindi po pwedeng ganun. Okay, dapat, okay, agree ka lang sa kanya na kahit pinag-isipan niya noon, kahit hindi niya to ginawa ngayon, may chance pa rin na magbago yung buhay niya. Okay? Hindi pwedeng i-rerebat mo siya ng i-rerebat. O bakit? Kasalanan mo kasi yan. O ganyan-ganyan, tagal-tagal mo na, hindi mo pa ginawa ng paraan. Eh what if kung magsimula ka na tama, hindi pwedeng ganon. Okay? So paramdam mo sa kanya, share experience. Naintindihan ko po yan kasi ganyan din naman po ako noon. Okay, ganito po ako nagsimula. Alam mo ba kabayan? Tagal-tagal ko na rin dito. Wala rin naman ako na-ipon. Miss na miss ko yung family ko. Gusto ko mauwi ng Pilipinas for good. O kung resident ka na dyan, citizen, wala pa rin ako naiipon. Ang laki-laki ng mga gastusin dito. Kahit na nasa ibang bansa ako, ganun pa rin naman talaga. Parang nasa Pilipinas lang. Pinagkaiba. Di ba? Ganito, ganyan. 'Di ba? So, papashare mo lang sarili mo, ano yung experience mo. No need, again ha, no need, okay, na magsinungaling. Just be honest. Okay? Kung kumita ka na or hindi, just be honest. Okay? Pang importante dito, you are sharing opportunity. Kasi once magawa mo po yan, okay? Just to clarify ha, ito, ang purpose mo dito, ang intention mo dito is, okay, so tapos na po ako. Yan. Ano na lang po, pa-spotlight. Ayan. So, ang intention mo dito, okay, number 1, okay, ang intention mo dito, number 1, is makatulong. Okay, katulad mo na tinutulungan dito. Number 2, ang intention mo dito is to share opportunity. At number 3, ang intention mo dito, to enlighten them regards about this business. Okay? So, ngayon, okay, kapag nagawa mo yan, naging clear ang intention mo at purpose mo dito, okay, number 1, okay, yan, people help to people, people help business. Okay, so, ang mangyayari dito, sasabay po yung resulta mo. Okay, kasi hindi pwedeng pera, 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 pera lang. Okay, hindi po ito kinreate para sa ganun lang. Kinreate ito para makapagpabago po tayo ng buhay ng maraming tao katulad mo na nanonood right now at makuha mo din yung pangarap mo. Okay? So, kasama yun sa mga tips. Clear your intention and purpose. Okay? At the same time, don't rebut. Share your experience. Smile and listen. Just agree. And syempre, share solution. So, yun lang din